Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo. Nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasala at mga pagkukulang upang tayo ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid. Nalaba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong atin. Gawan po tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Manaming makapangyarihan, sa iyo pong kagandahan loob pinabubuti mo ang masasama at ginagawa mong maging banal ang mga dating alibugha. Makapiling kanawa namin sa lahat ng iyong ginagawa. Makapiling kanawa namin sa iyong mga handog na kusa. Ang iyong mga pinabuti ay huwag nawang magsawa sa pagiging matatag sa banal na adhika. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasaliksik ng puso ang nagpatotoo na tulad natin, sila'y tinanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nananalig sila kay Jesucristo. Bakit ba marunong pa ba kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipapapasan sa mga alagad ang isang dahilang mabigat hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Pangino'y hanapin ang ibang tao ng lahat ng bansang tinatawag ko upang maging aking. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakanin ng anumang inihandog
sa Diyos-Diyusan. Huwag makikiapit. Huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay ipinahayag gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan, nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay ipinahayag gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit siya ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay ipahayag gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin. Sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugai. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay ipinahayag gawa ng poong nagligtas. Sumaini po ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, eh hindi naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko mga utos ng aking Ama at ako ay nananatili sa kaniyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw nito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Sa atin pong unang pagbasa, narinig po natin na pagkatapos ng mahabang pagtatalo-talo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa mga matatanda. Ano ba yung kanilang pinagtalo-talunan? Kahapon, narinig ho natin sa unang pagbasa na yung mga hintil ayaw pumayag ng ibang mga Hudyo na hindi sila magpatuli. Sapagkat bago ka, sa paniniwala nila, susunod kayo kay Kristo, kung susunod kayo, katulad naming mga alagad, ang sabi ng iba, ay kailangan mo na magpatuli ng mga yan. So, nagkaroon sila ng tinatawag na konseho o Council of Jerusalem. Unang pagpupulong
At ito nga ho ang niresolba nila. Yung mga hintil, hindi na kailangan nila magpa-circumcise o magpatuli para maging kabahagi ng kanilang paniniwala at pananampalataya. Kaya't sasabi natin na sinabi natin dito, sinabi naman din sa unang pagbasa, bakit ninyo kailangang ipapasan sa mga iyan? Bakit sa madalit sabi, bakit kailangan pa natin pahirapan ng mga iyan? Tanggapin natin na bilang kabahagi ng tagasunod ng ating Panginoon. At gano'n ang nangyari. Sapagkat itong mga alagad, ibang mga apostol, sina Pedro, sina Bernabe at Pablo, mas mahalaga sa kanila. Hindi yung panlabas na ginagawa. Mas mahalaga para sa kanila kung ano ba yung laman ng puso ng mga bagong sasanib o sasampalataya sa ating Panginoon. At sa ating Ebanghelyo, ay may paalala ang ating Panginoong Hesus. Kung paano iniibig ako ng Ama, hindi naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. May kasabihan nga ho, it is easy to fall in love, but to stay and remain in love is another story. Napakadali ho ang magmahal. Napakadali ho ang maakit. Napakadali ho ang umibig. Pero ang tanong, hanggang kailan pananatilihin ang pag-ibig na ito? Yan, sa mga mag-asawa na matagal na ngayon nagsasama, tandaan ninyo nung kayo nililigawan pa ng inyong asawa, saan kayo nakain? Papakitang gilas yan. Kahit walang pera, gagawa ng pamaraan na yan. Nakain sa isang masarap na restaurant. So, nung sinagot, tuwan-tuwa, sundot hatid pa kayo. Tuwan-tuwa ka naman. Malate ka ng isang oras, ayos lamang. May tuwan na ba? Hindi nagagalit. Ngayong, matagal mo ng asawa. Malate ka lamang ng isang minuto, ang dami nang nasabi. Galit na kaagad yan. Dati, talagang hindi mo mauunahan, laging siya ng siya. Siya ng siya ang bubunot. Ako nang bahala. Ngayon, pakiramdaman kung sinong bubunot. Sabi, di ikaw magbayad na ba? Ikaw mas maraming nakain Dati, pag mansari, nalabas-labas pa kayo, anniversary ninyo, 1 taon, naka-couple shirt pa kayo. Yan. Iba nga, kasweet talaga ng aking boyfriend na ito. Sinusubuan ka. Kulang na lang. Kayang paghiwalayin. Hindi kaya, magkasama. Bakit tumatagal lang mag-asawa? Ano ang sabi? Parang lalamig ng. Anong kulang? Parang nawawala na yung init ng kanyang damdamin sa akin. Dati naman, isang tawag ko, punta ka agad. Ngayon, kung hindi pa iiyak, kung hindi pa gagawa ng pamaraan, parang hindi napapansin, parang nawawala na yung tinatawag na consistency. At yan ang sabi ng ating Panginoon, please, remain in my love. Katulad ng pag-ibig na pinakita ko sa inyo. From the very start, nung ang Diyos ay ipinadala, ang Diyos Ama pinadala si Jesus sa atin, hanggang huli na natili ang kanyang pag-ibig hanggang kamatayan. Sa madalit sabi, hindi niya tayo iniwan. Ito rin yung hamon para sa atin. Manatili kayo sa inyong pag-ibig sa akin. Kailan lamang ba tayo magaling? Sa simula. Sa kalagitnaan. Pero pagdating na ang dulo, pawala na tayo ng pawala. Sana huwag naman mangyari na tayo habang natagal, sinasabi natin, parang nananabang na yata sa akin.
Sana'y huwag tumabang. Nauumay na yata sa akin. Sana'y huwag maumay. Sa mga estudyante, ganun din. First grading, ang ganda ng grade. Habang natagal, sa halip na sa paganda ng paganda, pababa ng pababa ang grades. Kasi nawawala yung consistency. Sa mga nagtatrabaho, ganun din. Sa simula, kagaling-galing. Habang natagal, palate na ng palate. Kahit sa amin din naman ng mga pare, ganyan din ang nangyayari. Hindi ko naman nila lahat. Nung bata-bata pa ang sigasig. Nung bata-bata pa, naghahanda ng homilya. Nung bata-bata pa, nagpe-prepare. Sabi nga nung mananimba, ay, nung bata ay kampare, talagang may paggala pa sa pulpito. Talagang nandoon ang drive pag-humiliya. Bakit nung tumanda na? Nagala din naman. Yun nga lamang ang humiliya. Yung homily ng nagala. Sabihin nito, sana yung consistency. Dalawang bagay lamang kung nais kong bahagi kung paano natin mapapanatili yung ating pag-ibig sa Diyos man, kaya ay sa kapwa. Una, communication. The deeper the communication, the deeper the relationship. At yun yung communication sa tao, it's either ho yan ay verbal or non-verbal. Kaya subukan ho ninyong pag malayo, yung mahal sa buhay, huwag yun ninyong tawagan, huwag ninyong text. Yan ho ay manlalamig. Mawawala yung magandang relasyon. Sa Diyos, ganyan din. Pag wala ho tayong communication sa Kanya, yung ating panalangin, natili yung ating pag-ibig. Kaya ano yung nagpapapanatili sa isang mag-asawa, sa isang mag-boyfriend, mag-girlfriend? Yung kanyang communication. Yung, kumusta ka? Good morning. Nasaan ka na? Kumain ka na ba? Ano nang ginagawa mo ngayon? Kumusta ng pakaramdam mo? Kumusta na ang trabaho mo? Maganda ko yung pangungumusta. Maganda yung communication. Sa Diyos, ganyan. Anong hinahanap sa atin? Yung communication din natin sa Kanya. Kaya tayo nagdadasal, kaya tayo nagkasaryo, kaya tayo nagnunubina. Kasi ito yung ating communication sa Diyos. Ayaw nating mawalay sa Kanya. Ikalawa, how to remain in love. Find time. It's not only time. Quality time. Kaya kayo mga mag-asawa, nagbabanding pa ba kayo? Kahit kayo matagal na mag-asawa, lumalabas pa rin po ba kayo? Ang lalabas, baka yung lalaki na lamang ang lalabas, at baka iba na rin ang inilalabas. May mahirap po yan. Kaya yung linggo, family time, sama-samang nagsisimba, sama-samang nanamamasyal, kahit gano'ng kabisi sa trabaho, humahanap ng pamaraan para magkaroon ng banding. This is one way how to remain in love. This is also one way of how to remain in love with God. We find time with Him. Simba, dadasal, mag-isa. Kaya nakakalimot sa Kanya. Sapagkat si Jesus, kung anong pinakita niya sa atin, kung anong pinaramdam niya sa atin, pinararamdam, yun ang pinaramdam sa Kanya ng Diyos Ama. Kaya naman siya'y nananatili hanggang ngayon ang Kanyang pag-ibig sa atin. At ganyan din sana ang dasal natin sa araw-araw. Please remain. Pwede sabihin din natin, Lord, sana'y manatili ako lagi sa iyo. At yan din naman ang dasal ninyo sa inyong asawa, sana siya sa akin pagpapanatili. Kung ano ang pag-ibig na binigay ni Jesus sa atin, yan ay bunga ng pagmamahal ng Diyos Ama kay Jesus para din sa atin.
Sinabi ni Kristo, kung mamamalagi kayo sa akin, at mamamalagi sa inyo ang mga panalita ko, hingin ninyo ang anumang loobin ninyo at magkakagayon sa inyo. Manalangin tayo na may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang nakapagpapasigla ng loob. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang ating simbahan naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga hindi sumasampalataya, naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga mag-asawa, naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magdiwang ng walang katapusan ng tahanan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Diyos na aming Ama, tingin mo po ang aming mga panalangin at puspusin mo ang aming mga puso ng pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin po kayo mga kapatid ang ating paghahay ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong Itong paghahain paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahay ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay. Kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakakinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay isa ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo Itaas rin. po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal. Nabuksan ka na pang iyong tahanan at kami pinagaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay ni sa krus na lupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya ng tanan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuris na walang umpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Isokristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo po't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Berheng Marinina ng Diyos ni Poong San Jose na ating patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose, Marilot, lahat ng mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po natin gawitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw.
mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami, Diya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan. Araw-araw, iligtas sa kasalatilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya. Kung aming mga pagkakasala, pagkalan po kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon lagi ng sumainyo. At sumaiyo. Magbigay po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, na nag-aalis sa mga salang sanlibutan. Palad po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sarili buhay. At gawin mo kami ay pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, subaybayan, lingapin, kasama na po niyo mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. ang misa ay naialay na, tagilinin niyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa araw-araw na inaasam at tinutupad ang kalooban ng Ama. Magsikap maging anak. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo. Nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasala at mga pagkukulang upang tayo ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid. Na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasama ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong atin. Gawan po tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo pong kagandahan loob pinabubuti mo ang masasama at ginagawa mong maging banal ang mga dating alibugha. Makapiling kanawa namin sa lahat ng iyong ginagawa. Makapiling kanawa namin sa iyong mga handog na kusa. Ang iyong mga pinabuti ay huwag nawang magsawa sa pagiging matatag sa banal na adhika. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na nung nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasaliksik ng puso ang nagpatotoo na tulad natin, sila'y tinanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nananalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa ba kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipapapasan sa mga alagad ang isang dahilang mabigat
hindi natin napasan ni ng ating mga magulang. Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginooy hanapin ang ibang tao ng lahat ng bansang tinatawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakanin ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapit. Huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay ipinahayag, gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan, nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay ipinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit siya ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay ipahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin. Sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay ipinahayag, gawa ng poong nagligtas. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig kung tinutupad ninyo ang aking mga utos.
mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako ay nananatili sa kaniyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw nito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Sa atin pong unang pagbasa, narinig po natin na pagkatapos ng mahabang pagtatalo-talo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa mga matatanda. Ano ba yung kanilang pinagtalo-talunan? Kahapon, narinig ho natin sa unang pagbasa na yung mga hintil ayaw pumayag ng ibang mga Hudyo na hindi sila magpatuli. Sapagkat bago ka, sa paniniwala nila, susunod kayo kay Kristo, kung susunod kayo, katulad naming mga alagad, ang sabi ng iba ay kailangan mo na magpatuli ng mga yan. So, nagkaroon sila ng tinatawag na konseho o Council of Jerusalem. Unang pagpupulong at ito nga ho ang niresolba nila. Yung mga hintil, hindi na kailangan nila magpa-circumcise o magpatuli para maging kabahagi ng kanilang paniniwala at pananampalataya. Kaya't sasabi natin na sinabi natin dito, sinabi naman din sa unang pagbasa, bakit ninyo kailangang ipapasan sa mga iyan? Bakit sa madalit sabi, bakit kailangan pa natin pahirapan ng mga iyan? Tanggapin natin na bilang kabahagi ng tagasunod ng ating Panginoon. At gano'n na nangyari. Sapagkat itong mga alagad, ibang mga apostol, sina Pedro, sina Bernabe at Pablo, mas mahalaga sa kanila. Hindi yung panlabas na ginagawa. Mas mahalaga para sa kanila kung ano ba yung laman ng puso ng mga bagong sasanib o sasampalataya sa ating Panginoon. At sa ating Ebanghelyo, ay may paalala ang ating Panginoong Hesus. Kung paano iniibig ako ng Ama, hindi naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. May kasabihan nga ho, it is easy to fall in love, but to stay and remain in love is another story. Napakadali ho ang magmahal. Napakadali ho ang maakit. Napakadali ho ang umibig. Pero ang tanong, hanggang kailan pananatilihin ang pag-ibig na ito? Yan, sa mga mag-asawa na matagal na ngayon nagsasama, tandaan ninyo nung kayo nililigawan pa ng inyong asawa, saan kayo nakain? Papakitang gilas yan. Kahit walang pera, gagawa ng pamaraan na yan. Kakain sa isang masarap na restaurant. O nung sinagot, tuwan-tuwa, sundot hatid pa kayo. Tuwan-tuwa ka naman. Malate ka ng isang oras, ayos lamang. May tuwan na ba, hindi nagagalit. Ngayong, matagal mo ng asawa. Malate ka lamang ng isang minuto, ang dami nang nasabi. Galit na kaagad yan. No? Dati, talagang hindi mo mauunahan, laging siya ng siya. Siya ng siya ang bubunot. Ako nang bahala. Ngayon, pakiramdaman kung sinong bubunot. Sabi, di ikaw magbayad na ba? Ikaw mas maraming nakain Dati, pag mansari, nalabas-labas pa kayo,
anniversary ninyo, 1 taon, no? Naka-couple shirt pa kayo. Yan. Iba nga, kasweet talaga ng aking boyfriend na ito. Sinusubuan ka. Kulang na lang. Kayang paghiwalayin. Hindi kaya, magkasama. Bakit tumatagal lang mag-asawa? Ano ang sabi? Parang lalamig ng ang kulang. Parang nawawala na yung init ng kanyang damdamin sa akin. Dati naman, 1 tawag ko, punta ka agad. Ngayon, ay kung hindi pa iiyak, kung hindi pa gagawa ng pamaraan, parang hindi napapansin, parang nawawala na yung tinatawag na consistency. At yan ang sabi ng ating Panginoon, please remain in my love. Katulad ng pag-ibig na pinakita ko sa inyo. From the very start, nung ang Diyos ay ipinadala, ang Diyos Ama pinadala si Jesus sa atin, hanggang huli na natili ang kanyang pag-ibig hanggang kamatayan. Sa madalit sabi, hindi niya tayo iniwan. Ito rin yung hamon para sa atin. Manatili kayo sa inyong pag-ibig sa akin. Kailan lamang ba tayo magaling? Sa simula. Sa kalagitnaan. Pero pagdating na ang dulo, pawala na tayo ng pawala. Sana huwag na mangyari na tayo habang natagal. Sinasabi natin, parang nananabang na yata sa akin. Sana huwag tumabang. Nauumay na yata sa akin. Sana huwag maumay. Sa mga estudyante, ganun din. First grading, ang ganda ng grade. Habang natagal, salit na sa paganda ng paganda. Pababa ng pababa ang grades. Kasi nawawala yung consistency. Sa mga nagtatrabaho, ganun din. Sa simula, kagaling-galing. Habang natagal, palate na ng palate. Kahit sa amin din naman ng mga pare, ganyan din ang nangyayari. Hindi ko naman nila lahat. Nung bata-bata pa ang sigasig. Nung bata-bata pa, naghahanda ng homilya. Nung bata-bata pa, nagpe-prepare. Sabi nga nung namananimba, ay, nung bata ay kampare, talagang may paggala pa sa pulpito. Talagang nandoon ang drive pag-humiliya. Bakit nung tumanda na? Nagala din naman. Yun nga lamang ang humiliya. Yung homily ng nagala. Sabihin nito, sana yung consistent. Dalawang bagay lamang kung nais kong bahagi kung paano natin mapapanatili yung ating pag-ibig sa Diyos man, kaya ay sa kapwa. Una, communication. The deeper the communication, the deeper the relationship. At yun yung communication sa tao, it's either ho yan ay verbal or non-verbal. Kaya subukan ho ninyong pag malayo, yung mahal sa buhay, huwag ninyong tawagan, huwag ninyong text. Yan ho ay manlalamig. Mawawala yung magandang relasyon. Sa Diyos, ganyan din. Pag wala ho tayong communication sa Kanya, yung ating panalangin, natili yung ating pag-ibig. Kaya ano yung nagpapapanatili sa isang mag-asawa, sa isang mag-boyfriend, mag-girlfriend? Yung kanyang communication. Yung, kumusta ka? Good morning. Nasaan ka na? Kumain ka na ba? Ano nang ginagawa mo ngayon? Kumusta ng pakaramdam mo? Kumusta na ang trabaho mo? Maganda ko yung pangungumusta. Maganda yung communication. Sa Diyos, ganyan. Anong hinahanap sa atin? Yung communication din natin sa Kanya. Kaya tayo nagdadasal, kaya tayo nagkasaryo, kaya tayo nagnunubina. Kasi ito yung ating communication sa Diyos. Ayaw nating mawalay sa Kanya. Ikalawa, how to remain in love. Find time. It's not only time. Quality time. Kaya kayo mga mag-asawa, nagbabanding pa ba kayo? Kahit kayo matagal na mag-asawa, lumalabas pa rin po ba kayo?
ang lalabas, baka yung lalaki na lamang ang lalabas, at baka iba na rin ang inilalabas. May mahirap po yan. Kaya yung linggo, family time, sama-samang nagsisimba, sama-samang na namamasyal, kahit gano'ng kabisi sa trabaho, humahanap ng pamaraan para magkaroon ng banding. This is one way how to remain in love. This is also one way of how to remain in love with God. We find time with Him. Simba, dadasal, ay mag-isa. Kaya nakakalimot sa Kanya. Sapagkat si Jesus, kung anong pinakita niya sa atin, kung anong pinaramdam niya sa atin, pinararamdam, yun ang pinaramdam sa Kanya ng Diyos Ama. Kaya naman siya'y nananatili hanggang ngayon ang Kanyang pag-ibig sa atin. At ganyan din sana ang dasal natin sa araw-araw. Please, remain. Pwede sabihin din natin, Lord, sana'y manatili ako lagi sa iyo. At yan din naman ang dasal ninyo sa inyong asawa, sana siya'y sa akin pagpapanatili. Kung ano ang pag-ibig na binigay ni Jesus sa atin, yan ay bunga ng pagmamahal ng Diyos Ama kay Jesus para din sa atin. Sinabi ni Kristo, kung mamamalagi kayo sa akin, at mamamalagi sa inyo ang mga panalita ko, hingin ninyo ang anumang loobin ninyo at magkakagayon sa inyo. Manalangin tayo na may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang nakapagpapasigla ng loob. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang ating simbahan naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga hindi sumasampalataya, naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga mag-asawa, naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magdiwang ng walang katapusan ng tahanan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Diyos na aming Ama, tingin mo po ang aming mga panalangin at puspusin mo ang aming mga puso na yung pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin po kayo mga kapatid, baka ating paghahay ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong Itong paghahain paghahain sa sa- iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahay ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay. Kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakakinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay isa ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo Itaas rin. po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal. Nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinag-aharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay ni sa krus na lupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya ng tanan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuris na walang umpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't niyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawa mo po't pagandapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Berheng Marinina ng Diyos ni Poong San Jose na ating patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose, Marilot, lahat ng mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sama-sama po natin gawitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Dito sa lupa para sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Hayaan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami, Diya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan. Araw-araw, iligtas sa kasalat ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Kung aming mga pagkakasala, pagkalan po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo. Magbigay po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, na nag-aalis sa mga salang sanlibutan. Palad po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pagkatang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag
Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sarili buhay. At gawin mo kami ay pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, subaybayan, lingapin, kasama na po niya mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. ang misa ay alay na, taglinin niyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.